Misteryo. Ito ay ang mga kataga na punong-puno ng kababalaghan, punong-puno ng katanungan at isang bagay na nagbibigay sa atin ng mga pag-iisip at malalim na pagkakaunawa. At naglipa na mga kaibigan ang iba't ibang klase ng misteryo sa buong mundo, katulad na lamang ng Stonehenge sa England, ang mountain cities sa lugar ng Incas at ang mga stone faces sa Easter Island. Gayon din sa ating bansa ay napakalaking misteryo pa rin ang patungkol sa Yamashita Gold. Pero ang Biblia mga kaibigan, nababanggit dito ang mga bagay patungkol sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap, at binabanggit dito ang mapa kung kailan magtatapos ang ating mundo at kung kailan babalik ang ating Panginoong Hesus. Ang tanong ay, gaano na ito kalapit? At si Pangulong Bongbong Marcos na kaya ang kahuli-huli ang presidente ng Pilipinas bago darating ang katapusan ng mundo? Kung sa nakaraan nating video, pinag-usapan natin na binabanggit doon na si Pope Francis daw ang kahuli-huli ang Papa sa Roma na uupo bago ang katapusan ng mundo. Hindi kaya si Pangulong Bongbong Marcos din ang kahuli-huli ang presidente na mamumuno sa Pilipinas bago darating ang katapusan ng mundo? Atin itong pag-usapan mga kaibigan. At ano ang sinasabi ng Biblia? Revelation mga kaibigan ay isa sa mga pinaka-misteryo na libro sa Biblia, kung saan nababalot ito ng iba't ibang klase ng imahe, katulad na lamang ng mga dragon, mga larawan na hindi natin mawari kung ano nga ba ang ibig sabihin nito. Pero alam nyo ba mga kaibigan na ang susi sa libro ng Revelation ay ang libro ng Daniel? Dahil hindi natin maintindihan ang libro ng Revelation kung hindi natin maiintindihan ang libro ni Daniel. At binabanggit mga kaibigan sa Revelations 1 verse 3, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Oo mga kaibigan, ating pag-usapan ngayon ang patungkol sa libro ng Daniel, partikular sa Daniel chapter 2, kung ating makikita mga kaibigan, ang history at ang Biblia mga kaibigan ay nagkakatugma sa kanilang mga sinasabi, at ating tutunghayan kung ang mga hula ba sa Biblia ay naging katuparan sa nangyari sa ating history. At kung ating makikita mga kaibigan, binabanggit din dito sa 2 Peter 1 verse 20, ang Biblia ang magpapaliwanag sa kanyang sarili. Hindi na natin kailangan mga kaibigan ng interpreter, sapagkat ang Biblia mismo ang magsasabi kung ano ang ibig sabihin ng mga bagay na kanyang pinabanggit na mangyayari sa hinaharap. Kung ating babalikan mga kaibigan ang Daniel chapter 2, ito ay isang panaginip na isang hari sa lugar ng Babylonia. Ang Babylonia mga kaibigan noong unang panahon ay ito rin ang tinatawag na Mesopotamia, kung saan dito ang cradle ng unang civilization. At naalala ko pa ito mga kaibigan nung ako ay high school, na kung saan sa history ay tinuro ng aking teacher na ang unang civilization ay tinatawag na Mesopotamia, na ngayon ay tinatawag na Iraq, at dati nang tinatawag na lugar na Babylon. Ang Babylon mga kaibigan ay binabanggit sa libro ng Revelation ng 6 na beses. At kung ating makikita ang libro ng Daniel chapter 2, dito unang nabanggit ang lugar na Babylonia, sapagkat ang lugar ng Babylonia mga kaibigan noong unang panahon ay ito ang pinakasikat, ang pinakatanyag, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At paano ba na ang lugar na ito ay may kinalaman sa katapusan ng mundo? At ano ang kinalaman nito sa ating panahon ngayon? Isinulat ang libro ng Daniel dahil kay propetang Daniel. Siya mismo ang nakasaksi sa mga nangyayari sa lugar ng Babylonia. Ang Babylonia mga kaibigan ay ito ang parang United States noong unang panahon. Kung gusto mong mag-abroad ay magkakaroon ka talaga ng future sa panahon na kung saan ang Babylonia ang pinakatanyag sa lahat. Natalo mga kaibigan ng bansang Babylonia ang bansang Israel, dahil ang bansang Israel ay tumalikod sa ating Panginoon. Kaya naman pinahintulutan ng ating Panginoon na sakupin ng bansang Babylonia ang Israel. Ito ay dahil din sa pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar.
si Haring Nebukadnesar mga kaibigan ay nagkaroon ng isang panaginip. At sa kanyang panaginip mga kaibigan, siya ay napagabag dahil nakakakilabot ang kanyang panaginip na sa kanyang paggising sa umagay na bagabag ang kanyang damdamin. Ngunit ang problema dito ay hindi niya naalala kung ano ang kanyang panaginip at kung ano ang ibig sabihin ng kanyang panaginip. Kaya naman, ipinatawag niya ang lahat ng mga mahikero, ang lahat ng mga sorcerers, ang lahat ng mga matatalino sa kanyang lugar. At isa na dito ay si Daniel na isang Hudyo. Siya kasama ng kanyang tatlong mga kaibigan na si Shadrach, Meshach at Abednego. Sila ay nananampalataya sa totoong Diyos. Pagkatapos nito'y tinanong niya ang mga mahikero kung alam ba nila kung anong ibig sabihin ng kanyang panaginip. Ngunit sabi ng mga mahikero sa kanya, "Mahal na hari, iyong sabihin ang iyong panaginip at aming sasabihin ang kanyang ibig sabihin." Ngunit ito ang problema mga kaibigan, dahil si Haring Nebukadnesar ay nakalimutan niya ang kanyang panaginip. Kaya naman sa kanyang galit, siya ay nagbigay ng hatol sa kung hindi masasabi ng kahit sino mang mahikero at matatalino at scholars sa kanyang bansa ay lahat sila ay mamamatay. Damay na rin dito si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Ngunit lumapit mga kaibigan itong si Daniel at sinabi niya mga kaibigan dito, "Mahal na hari, walang sino man sa lupa ang makapagbibigay ng kapaliwanagan sa iyong panaginip, ngunit may Diyos sa langit na nakakaalam ng lahat ng mga sikreto." At ang panaginip mga kaibigan ay binigay ng ating Panginoong Hesus. At ang panaginip mga kaibigan ni Haring Nebukadnesar ay kanyang ibinahagi kay Propetang Daniel. At ibinigay din ng ating Panginoon ang interpretasyon kay Daniel. Kaya naman lumapit mga kaibigan si Daniel at ito ay binanggit niya kay Haring Nebukadnesar. At ito pa ang sabi niya, "Ikaw, o hari, nakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito na makapangyarihan at ang kanyang kakinangan ay mainam, ay tumayo sa harap mo at ang anyo niya ay kakilakilabot. Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto, ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak, ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso, ang kanyang mga binti ay bakal, ang kanyang mga paay isang bahagi ay bakal at isang bahagi ay putik na luto. Iyong tinitingnan hanggang sa may natipag na isang bato, hindi ng mga kamay na tumama sa larawan, sa kanyang mga paang bakal at putik na luto. Ang mga yaoy binasag na magkagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama at naging parang dayami sa mga giikan sa tagaraw at tinangay ng hangin nang walang dakong kasumpungan sa mga yaon. At ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Ito, mahal na hari, ang iyong panaginip, ika pa ni Daniel. At ito ang kahulugan nito. May mga babangon na mga kaharian bago darating ang kaharian ng Diyos. O mahal na hari, binabanggit niya pa mga kaibigan sa Daniel 2 verse 38. Mahal na Haring Nebukadnesar, ikaw ang ulo na ginto. Kung ating makikita mga kaibigan, ang ancient Babylon noong 605 hanggang 539 BC, ito ang naging pinakamakapangyarihan na bansa sa panahong ito. At kung ating makikita, ang bansang Babylonia mga kaibigan ay napakayaman dahil halos lahat ng kanilang mga kagamitan ay yari sa ginto. Meron pa silang tinatawag na Temple of Marduk na 91 meters ang kanyang taas at ito ay yari sa ginto. Kung ating maalala mga kaibigan, isa sa mga ancient wonders of the world ay ang Hanging Gardens of Babylon na makikita sa Babylonia. At kung ating makita mga kaibigan, sabi dito sa propesiya, ang iyong kaharian, mahal na hari, sabi ni Daniel, ay hindi magtatagal sapagkat may papalit na mas mahina, ang kaharian ng pilak na tatalo sa iyo. Kung ating makikita mga kaibigan, ay ito ang mga nalabi na naka-inscribe sa panahon ni Nebukadnesar. Nakasulat dito mga kaibigan ang mga katagang, "May it last forever." Ang Babylonia nawa ay manatili magpakailanman, na isinulat mga kaibigan ito sa mga bricks sa lugar ng Babylonia. Ngunit pag sinabi mga kaibigan ng ating Panginoon na ito ay hindi na babangon pa, ay talaga namang hindi na talaga ito babangon pa. Pagkatapos mga kaibigan ng paghahari ng Babylonia,
ay tinalo ito ng Medo-Persia. Sa Daniel 2 verse 39, binabanggit ni Daniel kay Haring Nebukadnezar, at pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mababa sa iyo. Ipinahayag ng ating Panginoon kay Daniel na mayroong isang leader, isang hari na tatalo sa Babylonia. 150 years bago maipanganak ang leader na ito ay binanggit na sa Biblia sa pamagitan ni Isaiah, na binabanggit niya mga kaibigan sa Isaiah 45 verse 1. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis kay Ciro, na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya. Ang binabanggit mga kaibigan dito na ibong mandaranggit ay hindi si Felix Manalo, kundi ito mga kaibigan ay si King Cyrus na tatalo mga kaibigan sa Babylonia. At ito nga mga kaibigan ay natupad. Sinugod ni King Cyrus kasama ni King Darius ang lugar ng Babylonia at tinalo nila ito. At ito mga kaibigan ay nakasulat sa Cyrus Cylinder. Dito nakasulat kung paano tinalo ni King Cyrus ang Babylonia. At sila mga kaibigan ay nanaig mula 539 to 331 BC. Sila ang naging pinakamakapangyarihan sa lahat. Ngunit hindi rin sila magtatagal dahil binabanggit mga kaibigan sa Daniel 2 verse 39 at ang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa buong lupa. Sila ang maghahari pagkatapos ng pilak. At muntik kong nakalimutan mga kaibigan, ang Medo-Persia pala ay kalimitan na kanilang ginagamit sa pagkikipagdigma ay pilak, kaya naman tinatawag silang Silver Kingdom. At ang sumunod mga kaibigan ay ang pangatlo, ang tanso na mas mababa kaysa sa pilak. Merong isang bata na leader na mula sa Macedonia na binuo niya ang kanyang armies at nagkaroon siya ng 4 na general at sila'y nagmarcha sa buong Medo-Persia at kanilang tinalo ang buong kaharian ng Medo-Persia sa kanyang edad mga kaibigan na bata pa. Ito ay walang iba kundi si Alexander the Great. Siya mga kaibigan ang tumalo sa buong Medo-Persia na binabanggit din mga kaibigan sa Daniel 2 verse 39. Ang susunod na kaharian ay tinatawag na Bronze Empire, na kung saan lahat ng kagamitan nila Alexander the Great ay yari mga kaibigan sa bronze o tanso. At kung ating makikita mga kaibigan, ang history at ang Biblia ay nagkakatugma ang kanyang sinasabi, dahil lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin ay plano ng ating Panginoon. Isaiah 58 verse 11, and the Lord shall guide you continually. Pagkatapos mga kaibigan ng Grecian Empire na sila ay naghari mula 331 to 168 BC, ay binanggit ni Daniel na ang susunod na kaharian na pinakamalakas na babangon sa buong mundo ay matibay na parang bakal. Palibhasay ang bakal ay nakakaturog at nakakapagsuko ng lahat ng bagay. At kung paanong dinidikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya'y magkakaputol-putol at madidikdik. Oo mga kaibigan, ang binabanggit na bakal o Iron Empire na umusbong at naging malakas ay ang Roman Empire. Ang Roman Empire mga kapatid, sila ang pinakamatagal na imperyo na nag-rule dito sa ating mundo, dahil sila ay nag-rule 168 BC to 476 AD. At kung ating makikita mga kaibigan, ay mahaba ang binti na sinisimbolo ang mahabang imperyo ng Roman Empire. Ito rin mga kaibigan ay nakalagay sa ating history na ang Roman Empire mga kaibigan noong unang panahon ay sakop niya ang buong Europa, parte ng Asia, parte ng Africa, at ganito kaluwang mga kaibigan ang lugar ng Rome. At sa panahon din mga kaibigan ng Roman Empire, ang pinakamalakas na bansa noong unang panahon, ay dito rin na ipanganak ang ating Panginoong Jesus. At kung ating makikita mga kaibigan, ang rulership ng Roman Empire din ang nagpapako sa ating Panginoong Hesukristo. At pagkatapos nito, binabanggit ni Daniel sa Daniel chapter 2 verse 41, at yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto ng magpapalyok at ang isang bahagi ay bakal, ay magiging kahariang hati, ngunit magkakaroon yaon ng kalakasan ng bakal. Yamang iyong nakita na ang bakal ay nahalo sa putik na luto. At kung ating makikita mga kaibigan, ay tayo na ay nabubuhay sa pinaghalong bakal at putik
sa mga paa ng larawan na ito. At kung ating makita mga kaibigan, ito ay tumutukoy sa 10 daliri, ang divided Europe, dahil ang buong Europe mga kaibigan noong unang panahon ay Roma lang, ngunit nagkaroon ito ng divisyon na binabanggit sa banal na kasulatan na magkakaroon ng divisyon ang Roma. At kung ating makikita mga kaibigan, ang Roma ay nahati-hati sa 10. Ang Anglo-Saxons, Franks, Alamani, Lombards, Ostrogoths, Heruli, Burgundians, Suevi, Visigoths, Vandals. Ito ang 10 mga kaibigan na kaharian na sumisimbolo mga kaibigan sa 10 daliri na maghahari sa buong mundo. At ito ang kanilang mga modern na mga pangalan: ang Germany, Switzerland, France, Italy, England, Portugal at Spain. At kung ating makita mga kaibigan, nawala sa kasaysayan ang 3 mga bansa katulad ng Heruli, Vandals at Ostrogoths. Bakit? Pag-uusapan natin ito mga kaibigan sa susunod na topiko. At kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang pinakamakapangyarihan na bansa sa buong mundo ngayon? At sasabihin nyo siguro, ito ang United States of America. Pero alam nyo ba mga kaibigan, na ang United States of America ay ito ay anak ng England na galing sa Europa. Kaya naman masasabi ko na ang pinakamalakas at makapangyarihan na lugar ngayon ay ang Europa at ang United States of America. At binabanggit mga kaibigan sa propesiya na naghalo ang putik at ang bakal. Sa tingin nyo, maghahalo kaya ang putik at ang bakal? Ang bakal ay matibay pag bakal lang ito, at ang putik ay matibay din kung putik lang ito. Ngunit ang paghaluin ang putik at ang bakal ay napaka-imposible itong mangyari. Kaya sinabi ng ating Panginoon, hindi kailanman maghahalo ang putik at ang bakal. Ngunit sa history mga kaibigan ng Europa, tinry nila na i-combine ulit ang buong Europa. Napakarami ng mga nag-try ng mga leaders na i-combine ulit ang buong Europa. Katulad na lamang ni Napoleon Bonaparte, Charlemagne, Adolf Hitler at napakarami pang iba. Ngunit hindi sila nagtagumpay dahil pag sinabi ng Panginoon na hindi pwede ay hindi talaga pwede na mangyayari. Na kahit na meron tayong European Union, ngunit hindi pa rin sila magiging intact. At kung ating makikita mga kaibigan, sa binabanggit mga kaibigan ng Daniel chapter 2, ang rulership ng Babylonia, Medo-Persia, Greece, Rome at divided Europe ay nangyari sa loob ng 2,500 years. At kung tatanungin ko kayo mga kaibigan, nasaan na tayo? Wala na tayo sa Babylonia, wala na rin tayo sa Medo-Persia, Greece o Roman Empire. Tayo ay nasa divided Europe. Tayo mga kaibigan ay nasa mga paa. At kung tatanungin niyo ako, ano ang susunod pagkatapos nito? Ito mga kaibigan, ang bato na tatama sa paa. At sino mga kaibigan ang batong ito? Daniel 2 verse 44, at sa mga kaarawan na mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man ni Yaoy iiwan sa ibang bayan, kundi papuputol-putulin at lilipunin niya ang lahat na kahariang ito, at Yaoy lalagi magpakailanman. Yamang iyong nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok, hindi ng mga kamay, at pumutol ang mga bakal ng tanso, ng putik, ng pilak at ng ginto. Ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa harapin, at ang panaginip ay tunay, at ang pagkapaaninaw niya ay tapat. Totoo mga kaibigan na halos 99% na binabanggit mga kaibigan sa Daniel chapter 2 ay natupad na. At ang hinihintay na lamang natin mga kaibigan ay ang dakilang pagdating ng ating Panginoon, ang dudurog sa lahat ng mga bansa, at ang mananatili magpakailanman ay walang iba, ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Totoo mga kaibigan na tayo ay nasa huling mga kapanahunan na, at hindi natin alam kung si Pangulong Bongbong Marcos ba talaga ang huling presidente na uupo bago darating ang katapusan ng mundo. Ngunit ako ay naniniwala na ito ay malapit ng darating. Malapit na mga kapatid, dahil tayo ay nabubuhay na sa rulership mga kaibigan ng Europa at ng Amerika. At tayo ay nasa huling mga kapanahunan dahil ang ating mundo ay hindi na nagiging mas maganda, hindi na nagiging safe mga kaibigan. At kinakailangan natin mga kaibigan ng isang pag-asa
isang dakilang pag-asa sa ating hinaharap. Ito ang pagdating ng ating Panginoong Hesus, ang pagdating ng dakilang pag-asa para sa iyo at ang iyong pamilya. John 14 verse 1 to 2. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Ito ang binabanggit ni Jesus. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dubuon. Tunay nga mga kaibigan, na ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo, at siya'y maghahari magpakailan kailanman. Ito ang binabanggit sa Revelations 11 verse 15. Mga kaibigan, isang gunin natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus, dahil siya lamang ang magbibigay sa atin ng tunay na forever, ang walang hanggang kaharian niya, na tayo ay tinatawag niya na magpasakop sa kanyang kaharian. Mga kaibigan, tinatanggap mo ba si Jesus ngayon? Hinihintay ka niya.